Hallelujah! Praise the Lord. Thank you, Jesus, for a new day, Lord. Salamat po at andito na naman kami. Salamat at ako'y iyong ginising. Hallelujah, Jesus. King of Kings and Lord of Lords. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan. Sa Panginoon. Thank you, Jesus. Lord, we praise you, we adore you, Father. You are good at all times. Hallelujah. At wala ang life. Yes, Jesus. Thank you, Jesus, for a new day. Yes, for a new day. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Lord Jesus, for a new day to serve you. My King, Lord and Savior Jesus Christ. It's Monday morning. Holy Spirit, Holy Spirit, lead me in every step of the way, for the glory of God Almighty alone. Yes, Jesus! Ayan, ang ating batayan, ang ating pananampalataya, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. Happy moments! Praise the Lord Jesus Christ. Difficult moments, seek the Lord Jesus Christ. Quiet moments, worship the Lord Jesus Christ. Painful moments, trust the Lord Jesus Christ. And every moment, thank the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yan, welcome dito sa ating live. Malamig pa rin mga ka-Team Jesus. Tingnan natin ang ating lights. Bakit madilim ang paligid? Ayan. Okay. So, ngayon ay Lunes ng umaga at malamig pa rin. Kaya ako'y nagsuot ng ganito, pero at least wala nang freezing. Papunta na tayo sa spring. Thank you, Lord Jesus, nakaraos po. Dito tayo, purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. No, Diyos Ama. Yan, magpuri na tayo. Hallelujah, Jesus. We praise your name. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko sa Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita.
Hallelujah, Lord Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah! Yes, Jesus! We praise your name. We glorify your name, King of Kings and Lord of Lords. Salamat, Lord, dahil ikaw ang Diyos na aming pinagsisilbihan. Salamat sapagkat panibagong umaga na naman na kami ay nagising upang ikaw ay aming sambahin, upang ikaw ay aming pagsilbihan, aming Diyos, aming tagapagligtas. Jesucristo, daghang salamat. Maraming salamat po sa kalakasan ng aming pangangatawan. Maraming salamat po sa encouragement, sa motivation na sundin ng iyong kalooban. Panginoong Jesucristo, sa halip na sundin ang aming likas na makasalanang katawan. Maraming salamat po sa iyong kabutihan. Napakabuti mo, Panginoong Jesus. Oh, hallelujah. We praise you, we adore you. You are good at all times. Thank you so much. Holy Spirit, thank you for guiding us and opening our hearts and mind to understand you. For who you are at kung ano ang mensahe ng Diyos Ama para sa iyong mga kaanakan, para sa iyong mga anak. Maraming salamat po. Andito kami nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan at hinihiling namin ang iyong ang paglilinis ng aming mga isipan at aming mga puso upang kami ay maging karapat-dapat sa iyong kaawaan, Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah. We welcome the Holy Spirit in our midst today. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I
I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Holy Spirit, sinasama ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan at gamitin mo ang aming mga buhay upang maging kapuri-puri sa Diyos Ama. Salamat sa kapatawaran habang kami rin ay nagpapatawad sa mga taong nagkasala sa aming Panginoon. Gabayan mo ang bawat isa, itago mo po ang iyong lingkod sa krus ni Panginoong Jesucristo na hindi ako makikita, kundi ang makikita ay ang kabutihan ng Diyos Ama, ang kanyang kaawaan, ang kanyang pagmamahal na walang hanggan. Maraming salamat po. Be with us and let your presence be upon us as we declare that this life is holy, sanctified by the blood of Jesus. Hallelujah. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Ayan, mga kapatid, Jesus, lamig na naman dito. No? So, minsan ay minsan yung demonyo, hiwi man niya siya, bakit siya hiwi? Yung demonyo ay magsasabi na huwag ka na munang live kasi ang lamig, pagod ang katawan mo. Kanina ay hinunghungan ako ng demonyo na huwag kang mag-live kasi ang lamig, tapos pagod ka magpahinga ka na muna. No? Pero, no! In the name of Jesus, ako ay tatayo. In the name of Jesus, gaano makapagod ang aking katawan, ay tatayo ako at susundin ko ang kalooban ng aking Diyos. Hallelujah. So, ayan mga ka-Team Jesus. So, as much as possible ay maging conscious tayo sa ating oras nang sa ganoon na ay alas 7 ay matapos na tayo. So, dito tayo sa, hindi natuloy ang ating live kahapon o kaninang umaga dyan sapagkat hindi available si Tita Vits. Lumabas kasi kami at kailangan naming mag-grocery dahil hindi na kami nakapag-grocery sa loob ng 2 linggo o higit pa. Kaya kailangan namin ng lumabas at bumili ng aming mga pagkain. Okay, so dito tayo sa, kasi nga pag masama ang panahon, pag umuulan, malamig, parang natatamad tayong umalis, pumunta kung saan-saan, no? Kaya yun, sa bahay lang kami, ayun, naglilinis, kung ano-ano, pero wala na kaming bigas, wala na kaming makain, kaya kailangan lumabas at magbumili. Salamat sa Diyos sa kanyang provision. Okay, so dito tayo sa nasa Corinthians, 1 Corinthos verse chapter 7 na tayo, no? So last week, ang last Saturday, ang binibigyang pansin ng Diyos ay yung tungkol sa pag-aasawa, di ba? So yung pag-aasawa ba yun? Yes. Na kung saan
Na kung sana ay maging ano tayo, no, maging patient tayo sa ating asawa, hindi partner, kundi sa ating husband or sa ating wife. Kasi yung katawan natin ay hindi na sa atin, kundi binigyan na natin sa Kanya. The same thing, binigay natin sa Diyos. And the Lord honored our marriage, no, legally, civil right, civil or church, kasi nasa batas yun ng tao, kaya inonor ng Diyos yun, no? Kaya dapat na huwag nating kalimutan, no, huwag nating kalimutan ang salita ng Diyos at huwag nating kalimutan ang pagmamahal ng Diyos ng ating Panginoong Jesucristo sa ating husband or sa ating wife. Kaya ipakita natin kung gaano natin kamahal si Panginoong Jesucristo, ganun din tayo magmahal sa ating husband or sa ating wife. Okay, so dito na tayo para maiwasan ang tukso. Dito tayo sa 1 Corinto chapter 7 verses 17 to 24. O maikli lang to, yan lang muna. Ngayon ay 2 to 24 na tayo, 25. Malapit na ang matapos ang February. Ayan. So, basahin na natin. Mamuhay ayon sa kalagayang ibinigay ng Diyos. So, ano kaya ang ibig sabihin nito, mga ka-Team Jesus? 17. Excuse me. Ang bawat isa sa inyo ay dapat mamuhay ayon sa kalagayan na ibinigay ng Panginoon sa Kanya. Dapat manatili siya sa Kanyang kalagayan nang tinawag siya ng Diyos. Ito ang inuutos ko sa lahat ng iglesia. 18. Halimbawa, kung ang isang lalaki ay tuli nang siya'y tawagin ng Diyos, hindi na niya dapat baguhin ang kanyang kalagayan. At kung hindi pa siya tuli nang siya'y tawagin, hindi na niya kailangang magpatuli pa. Sapagkat hindi mahalaga kung tuli ang isang lalaki o hindi, ang mahalaga ay ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Amen. 20. Kaya mamuhay ang bawat isa ayon sa kanyang kalagayan nang tinawag siya ng Diyos. 21. Ikaw ba'y isang alipin ng tawagin ng Diyos? Hindi na bali, ngunit kung may magagawa ka naman para maging malaya, samantalahin mo ito. 22. Sapagkat ang alipin ng tawagin siya ng Panginoon ay malaya na sa harap ng Panginoon. Ang tao namang malaya nang tawagin siya ay alipin na ngayon ni Kristo. 23. Binili kayo ng Diyos sa malaking halaga. So, binili tayo ng Diyos sa malaking halaga. Kaya huwag kayong basta magpaalipin sa tao. Kaya nga, mga kapatid, mamuhay ang bawat isa sa inyo ayon sa kanyang kalagayan nang tawagin siya ng Diyos. Holy Spirit, salamat po sa mga salita. Tulungan mo kami na maintindihan namin ang mensahe ng Diyos Ama sa pamamagitan mo at sa pamamagitan ng boses ni Tita Bets. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Okay. So, ayan, tingnan natin ang ibig sabihin ng salita na ito, mga ka-Team Jesus. So, yung kalagayan natin, example lang naman itong sinabi ni Pablo na kung halimbawa, ikaw, nung makilala mo si Panginoong si Kristo, ay ganyan ang iyong sitwasyon, hindi mo na kailangan baguhin ang sitwasyon mo. Dahil nga, Kristiyano ka na. Kundi, ang mahalaga ay yung ugali mo ang baguhin mo. No? Yung ano ba yun? Yung sinasabi dito, no? Ang kanyang sitwasyon. Hindi na niya dapat baguhin ang kanyang kalagayan at kung hindi pa siya tuli. So, yun ay tungkol sa mga tuli at hindi tuli. Tayo mga Pilipino, ang ating mga lalaki, ay kasama na yan sa ating tradisyon na sila ay nagpapatuli talaga, no?
So, maaring ang tradisyon na yan, from generation to generation, ay nakuha natin mula sa mga Hudiyo. Ayan. Pero hindi natin alam ang pinagmumulan nito. Tapos, sinasabi dito, hindi yan nga mahalaga kung ikaw ba ay tuli o hindi. Ang mahalaga ikaw ang pagsamba mo sa Diyos. Ang pananampalataya mo na nilalakaran mo at sa pamamagitan nun ay nagbago ka, no? Ang ating mga sarili, hindi natin na ang ating sinusunod at yung dinidesire natin na magaya tayo ay hindi sa tao na how I wish magaya ako ni ganito, magaya ako ni ganyan. Hindi. Kundi ang ating iniisip, ang ating pinagpipray, Lord Jesus, tulungan mo ako na magaya ako sa iyo. We will be like Christ, no? Christ attitude dapat ang atin at hindi mahalaga kung ano man ang sitwasyon natin sa buhay. Ikaw man ay mahirap, ikaw man ay mayaman. May mga mayayaman na ginagamit ng Diyos upang sila ang gagamitin niya upang ipagpapala itong mga taong nangangailangan ng tulong. May mga mahihirap din na kahit sila ay mahirap, ay masaya sila, mapayapa ang buhay nila. No? So kung tayo mananampalataya kay Kristo, hindi mahalaga, hindi ang sitwasyon natin sa buhay, ang ating kondisyon sa ating katawan, ang pinagbabatayan ng ating pananampalataya, kundi ikaw, ang puso mo, ang desisyon mo, ang puso ko, ang desisyon ko. No? So ngayon, sinasabi dito, kung ikaw ay isang alipin nang nakilala mo si Panginoong Hesukristo, kung may pagkakataon, pabayaan mong naging alipin ka, pero kung may pagkakataon na maging malaya ka, ay kunin mo ang pagkakataon na yan sapagkat nung tayo, mga katinjisas, ay natanggap natin si Panginoong Hesukristo nang tayo ay kinatagpo ng Diyos Ama, tayo ay pinalaya na niya. Pinalaya na niya sa lahat ng mga tanikala ng demonyo na nakagapo sa atin. Pinalaya niya tayo sa ating lust of the flesh, sa ating lust of the eye, sa ating mga likas na kasalanan. Pinalaya na tayo niyan sa makatuwid. Hindi tayo dapat manatiling alipin, no? Ang sabi dito, kaya nga mga kapatid, mamuhay ang bawat isa sa inyo ayon sa kanyang kalagayan ng tawagin siya ng Diyos dito. Binili kayo ng Diyos sa 23. Binili kayo ng Diyos sa malaking halaga, kaya huwag kayong basta magpaalipin sa tao. Sino ngayon ang mga alipin sa tao? Bakit natin maituturing ang ating mga sarili na mga alipin sa tao? Kayo ba ay mga alipin ng isang tao? Kayo ba ay sunod-sunuran na sa isang tao kahit alam mong mali ang kanyang mga ginagawa? No? So, binili tayo ng malaking halaga ng Diyos. Sa makatuwid, ang malaking halaga na yan ay si Panginoong Hesukristo. So huwag tayong magpapaalipin ng basta-basta na lang sa isang tao. Pero kung ikaw ay malaya na at nakilala mo si Panginoong Hesukristo, malaya ka na, magiging alipin ka ngayon ni Kristo. Yan ay nasa 22. Sapagkat ang alipin ng tawagin siya ng Panginoon ay malaya na. Sandali lang. Sapagkat ang alipin ng tawagin siya ng Panginoon ay malaya na sa harap ng Panginoon. So we are free, in the eyes of the Lord. Ang tao namang malaya nang tawagin siya ay alipin na ngayon ni Kristo. So kung tayo man ay malaya, ibig sabihin nun, kasi yung pagiging alipin, doon, bakit may mga alipin sila? Nung panahon nila ni Kristo o sa Israel, kung babalikan ninyo ang buhay ni Joseph, di ba? Si Joseph, nung siya 7 years old, si Joseph, kung kilala niyo si Joseph, hindi si Joseph na ama ni Jesus sa lupa, kundi si Joseph ba yung naging second to the highest rank ni Pharaoh, ang anak ni
Jacob. Si Israel, ang anak ni Jacob. Si Jacob ang Israel, si Joseph. Kung naalala ninyo yon, yung kasama natin sa ating Bible study na 7 years old pa lang siya, ay nasuya sa kanya ba, no? Nainis sa kanya, nainggit sa kanyang mga kapatid na sa nanay ni sa mga anak ni Leah. Alam na natin yung kwento ni Jacob, 'di ba? Yung dalawa naging asawa niya, una ay si Leah, tapos ay si Rachel, 'di ba? Nagkaanak siya kay Rachel, yan si Joseph at si Benjamin. So si Rachel, ayan 7 years old pa siya, nainggit ang kanyang mga kapatid dahil binigyan siya ng kanyang ama na si Jacob ng isang robe na maraming mga kulay. Nainggit nga siya, di ba? Nainggit sila. So dahil doon ay gusto nilang patayin si Joseph. Pero yung isa ng kapatid, wag nating patayin, kundi gawin natin, maglapa sila ng lamb, karnero, tapos ibibod nila yung robe na binigay ni Jacob kay Joseph ng dugo nito, at sabihin nila sa kanilang ama na nilapa si Joseph, no, ng isang malaking hayop, no? At iwan nila sa isang balon si Joseph hanggang sa mayroong makakita sa kanya o doon siya mamatay, pero hindi sa pamamagitan ng kanilang mga kamay ay mamatay si Joseph, di ba? So ayun, at natagpuan nga siya, no? Ano nangyari doon? Ibininta siya ng kanyang mga kapatid. Sabi, ay, huwag na lang diyan sa balon, no? May dumaan na merchant, at ibininta siya ng kanyang mga kapatid bilang alipin. Kaya doon makikita natin na sa kanilang panahon, bakit may mga alipin? Mga alipin dahil nga wala kang karapatan. At si Joseph ay dinala doon sa palengke, no? Sa talipapa, at nakagapos ganyan, at ibininta na siya. Kaya ang bumili sa kanya ay si Potiphar. Si Potiphar ang bumili sa kanya, at siya ay naging alipin ni Potiphar doon sa kanyang kaharian, doon sa kanyang palasyo. Si Potiphar ay malaki ang kanyang posisyon doon sa kaharian, no, ng Ehipto. Ngayon, samantala si Joseph ay tapat sa kanyang among si Potiphar, doon naman ay gusto naman siyang tuksuhin ng kanyang ng asawa ni Potiphar. So doon nangyari, no, hanggang doon lang tayo. Ang sarap balikan yung kwento na yon. So bakit hindi yun ang ating focus? So ang focus dito ay kung bakit may mga alipin. So kaya si Joseph ay isa sa naging alipin. So naging alipin, kung ikaw ay nakinatagpo ng Diyos ng mga panahon na ikaw ay alipin, you are a servant. Na ibig sabihin nun ay hindi ka malaya, binili ka ng isang taong ito upang pagsilbihan sila, pagsilbihan pamilya nyo, so wala kang kaliyaan. Subalit nung ikaw ay kinatagpo ni Panginoong Jesucristo, spiritually you are already free. Sa paningin ng Diyos, ikaw ay malaya. Kaya kung ikaw ay alipin, ay grab the opportunity na maging malaya ka. Samantala, itong mga malaya, so ito ay ang binibigyang pansin dito ni Pablo ay yung kanilang kultura na mayroong mga alipin na ibinibinta. So kung ikaw ay malaya, halimbawa ikaw ay malaya dahil hindi ka naman mahirap, may pera ka, mayaman ka, malaya ka. Pero nung ikaw ay kinatagpo ni Panginoong Kristo, no, ang taong ito na mayaman, na malaya siya, hindi siya alipin, ay kinatagpo ni Panginoong Kristo, siya ngayon ay naging alipin na Kristo. Tayo, mga Pilipino, hindi naman tayo mga alipin, although mayroong ang ating mga trabaho, ay maari ang iba sa atin, kagaya ng mga OFWs natin, na sila ay mga domestic helpers, sila ay maaring mga alipin, no? Alipin ng kanilang mga amo. Kasi tinatawag silang mga domestic helpers, mga alipin sila ng kanilang mga amo. Subalit
tayo mga Pilipino, hindi tayo mga alipin. We have the independence. Malaya tayo mga ka-Team Jesus. Sa makatuwid, dahil tayo ay malaya, spiritually, may karapatan tayo sa tingin ng Diyos, sa tingin ni Panginoong Kristo, tayo ay malaya, pinilaya na tayo eh. So, ang kalayaan na yan ay tungkol yan sa spiritual nating mga kasalanan. Kasalanan ng ating pagiging, yung lust of the flesh, lust of the eye, at yung iba pang mga kasalanan natin, maging kasalanan ng ating mga ninuno at mga ninuno, mga descendants natin, mga ninuno ng ating tatay, mga ninuno ng ating nanay. So, yun ay ating mga kasalanan at doon naging alipin tayo. So, nung nilinis na tayo ng banal na dugo ni Panginoong Jesucristo, kaya pinalaya na tayo. No, pinalaya na tayo. At dahil pinalaya na tayo, sundin natin ang sinasabi sa salita ng Diyos. Malaya na tayo sa ating mga kasalanan, subalit tayo ay alipin ni Panginoong Jesucristo. We are your servants, Lord Jesus. Kaya pag sinasabi ng banal na Espiritu, gawin mo ito. Tumayo ka na dyan. Mag-ayos ka na. Magsuotin mo na yung damit mo at ito ang humarap ka na sa kamera at magpagamit ka sa akin. Yes, Holy Spirit, here I am, send me. So, ganun lang kasimple. Kung tayo ay malaya, tayo ay malaya. Malaya tayo mga ka-Team Jesus. Ang mga Pilipino ay malaya. Walang makapagsasabi sa atin, huwag mong gawin yan, huwag mong gawin yan, maliban na lang kung ito ay hindi naaayon sa batas, kaya maaaring magkamali tayo, maaaring magkasala tayo. Pero pagdating sa ating kalayaan tungkol sa ating pananampalataya kay Kristo, ang Pilipinas ay isang Christian country. Malaya tayong makapagbahagi sa ating sa ating pananampalataya. Malaya nating maibahagi ang salita ng Diyos sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, at saan paman. So, walang restriction. Sa makatuwid, kung ikaw ay malaya na, kailangan mga ka-Team Jesus ay maging malaya din tayo. Gamitin natin yung oportunidad na yan na maipakita na tayo ay malaya. Malaya tayo sa ating pananampalataya. No? Kagaya halimbawa dito sa Amerika, yung bahay ng Diyos. Dahil ang Amerika ay isang democratic country. So, nirerespeto namin ang relihiyon ng Muslim, ng Buddhist, ng kung anong mga relihiyon. So, dapat ay irespeto din nila ang aming relihiyon, ang aming relihiyong Kristyanismo. So, doon sa Brindisi Court, may mga pumupunta doon. Marami nang pumupunta doon, pero yung iba ay likely interested, yung iba ay not interested, so pricely, yung mga ganyan, no? Yung isang pumunta doon sa bahay ng Diyos ay nagkwento lang si Tito Bryant ba, parang gumawa lang siya ng kwento ba na siguro yung pumunta doon sa bahay ng Diyos, yung isa ay kasi may nagtanong doon sa amin kung pwede ba daw siyang pumasok. Nagwawalis ako doon sa labas. Kung pwede ba daw siyang pumasok, pwede ba silang tingnan ang loob. Sabi ko, no, I'm sorry, you contact the agent. You contact the agent. Nang sa ganoon ay ka-schedule to see the house. Ganyan. Sila ay mga Middle Eastern. At paaring sila ang unang pumasok doon sa bahay ng Diyos. Pero nung alam mo, yung pagpasok mo pa lang, sa entrada pa lang ng bahay ng Diyos, doon sa Brindisi Court, sapagkat ito ay ang aming kalayaan. Subalit ang kalayaan namin ay alipin kami ni Panginoong Jesucristo. Na ibig sabihin nun ay, malaya kami, subalit alipin kami, kaya sinusunod namin ang kalooban ng banal na Espiritu. So, ang sabi ng banal na Espiritu, ilagay mo itong frame na ito dyan sa harap ng bahay. Sa harap ng bahay ko, as for me and my house,
we will serve the Lord. Oh. So kung ikaw, kung hindi ka Kristiyano at si Muhammad ang pinaniniwalaan mo, Muslim or si Buddha pinaniniwalaan mo, pagdating mo doon sa bahay, maano ka na kaagad, parang offended ka na kaagad, no? Kasi gusto mo ang bahay na to, pero pag nasa harap mo pa lang, nandoon na yung salita ng Diyos, which we believe. Yun ang aming pinaniniwalaan at mayroong kaming karapatan. We have the right, we have the freedom to do it. To open, to share our faith, no matter kung anong relihiyon meron ka. Tapos, pagbukas mo sa pinto, papasok, lalabas dyan yung quail na nandyan, no? Jesus Christ says who you are. Mga ganyan-ganyan. Tapos, may word of God pa dito. Dito ka naman pumasok dito sa Jesus, the Lamb of God. Jesus, saang sulok ng bahay ng Diyos, kung saan sulok, nandoon yung salita ng Diyos. No? Makikita mo yung mga salita ng Diyos kahit saang sulok, nasa living room, nasa formal dining room, nasa formal living room, nasa family room, nasa kitchen, nandoon sa anong tawag nun, sa game room, nandoon sa bawat kwarto, may word of God doon. Oh. So, ano ngayon, sabi ni Tito Brian, yung first time na may pumasok doon ay, buti na lang, no? Napakabuti ng Diyos, sapagkat, sabi ng Holy Spirit, you check the house, you check my home. Kung balikan natin, mahal ko, balikan natin ang bahay ng Diyos, tingnan natin after na sila ay pumasok. No? So, syempre, 5:30 or 6 o'clock pa namin nabalikan ang bahay dahil nga nagtatrabaho si Tito Brian. Ako rin nag-opisina, so hinihintay ko siya. So, pagpunta namin doon, ang nagulat kami, gabi na eh. Syempre, madilim na, no? 6 something na ng gabi. Pagpunta namin doon, bakit may ilaw? Bakit nakailaw ang lahat? Nakailaw. Akala namin ay mayroon pang tao. Kaya may tao pa, mahal ko, bakit bukas ang mga ilaw? So binuksan namin ang pinto. Wala nang tao. Pero nakabukas ang mga ilaw. Imagine, kung hindi namin chinek yun at hindi namin sinunod ang conviction ng Holy Spirit, tumatakbo ang kuryente. Ilang oras sila between ang kanilang showing. Ang showing doon is from, ang schedule nila was 3 to 4, 2 to 3 ng hapon. Isang oras silang naglibot-libot dyan, nag-enjoy doon sa lake at iba pa. No? Pagpunta namin, isang oras, 3, 4, 5, 6, 3 hours and a half, na naka-on ang mga ilaw. So, tumatakbo ang kuryente niyan. Dagdag na naman yan na bayad natin. Doble ang binabayaran natin ngayon, yung kuryente at ilaw, yung gas, yung tubig doon sa Brindisi at dito rin. At ang lahat ng mga services, no? So, tumatakbo ang ilaw, tumatakbo ang kuryente sa loob ng tatlong oras at kalahati na ang lahat ng mga ilaw ay nakabukas. Pati ang ilaw sa laundry room, pati ang ilaw doon sa closet, doon sa family master bedroom closet. Dito sa living room nakabukas, dito sa formal living room, formal dining room nakabukas, doon sa movie room nakabukas. No? At pinaka-worst, ang likod na pinto sa bahay ng Diyos ay bukas, hindi nila sinara. May marami pa tayong mga gamit doon na inaayos lang natin. So, pwede pa yung pasukan ng tao, pwede pa yung pasukan ng masamang espiritu na kunin yung mga gamit natin doon. Grabe ka, irresponsable. Sabi ni Tito Brian, siguro yung pumunta doon ay mga anti-Christ, mga hindi mga Kristiyano yung pumunta doon dahil
Siguro niya, hey, nasusunog na ako dito dahil bawat tingin nila nandoon sa master bedroom, be still and know that I am God. Nandoon na naman maraming mga salita ng Diyos doon. Uy, nasusunog na ako, tayo na. Nagmamadali na silang umalis, kaya hindi nila napatay yung mga ilaw. Kasi nga, makikita mo yan ang sinasabi natin mga ka-Team Jesus na silent evangelism. Kahit wala ka doon, kahit hindi mo sila sinabihan, mismong ang salita ng Diyos ang kanilang mababasa. At bahala na ang Holy Spirit kahit hindi sila mga Kristiyano, o kung sila man ay mga Kristiyano, maaring na-bless sila doon sa mga salita ng Diyos, hindi man nila binili ang bahay dahil surprisingly daw ang bahay. At least, ang konsuelo dyan para sa amin, we take it positively, na nakita nila ang mga salita ng Diyos. At tandaan natin, the Word of God will never come back to God void. It will accomplish its purpose. No? So, malaya na tayo sa pagiging alipin natin sa mundo. So, we do not know, we don't care kung anong sasabihin ng iba dyan. Ano ba yung bahay na yan? Puro naman ng word of salita. Salita sa Biblia. Nandyan, kahit punta ka sa punta ka sa guest room, ang daming word of God doon. Punta ka doon sa isang room, may word of God. Doon din, may word of God. Kahit saan ka pupunta, may word of God. No? So, maaaring sabi ni Tito Brad, which is kwento lang namin yan, na pinagtawanan na lang namin, instead of magalit kami, instead of mainis kami, but we trust the Lord na ang billions of angels of the Lord is in His home, is in His house, at no one, walang maaring pumasok doon na makasira sa bahay ng Diyos. No? So marami tayong mga gamit doon. Meron pa noong mga exercises machines at iba pa. Maraming mga gamit pa doon, pero inayos lang natin. Parang bahay pa rin ba na tinitirhan ng isang pamilya? So, yan ang pagiging malaya natin. Malaya tayo na sundin ang kalooban ng banal na Espiritu. Dahil tayo ay mga alipin ni Panginoong Jesucristo. So, ang ating mga buhay, ang ating mga Facebook, ang ating mga bahay, ay lagyan natin yan ng mga salita ng Diyos. Lagyan natin yan ng mga verses ng Word of God, yung mga paborito natin, ganyan. Dahil, no? Tayo ay malaya na makapagbabahagi sa salita ng Diyos. Let us grab the opportunity to be free to share the Word of God kahit sa tahimik na paraan. Alam natin, naniniwala tayo na ang banal na Espiritu ang kikilos sa mga taong ito. Kahit na hindi mo pa sinabi na ikaw ay Kristiyano, malalaman nila yan sa mismong bahay mo kung sino ka. Malalaman nila yan sa mismong Facebook mo kung sino ka. Sapagkat makikita doon, makikita ang reflection ng banal na Espiritu. Makikita ang reflection ni Panginoong Jesucristo sa iyo sa pamamagitan ng pananalita mo, sa pamamagitan ng pagkilos mo, sa pamamagitan maging sa iyong pananamit, maging sa iyong mismong bahay makikita. So bilang mga Kristiyano, mamuhay ayon sa kalagayang ibinigay ng Diyos. Hindi ibig sabihin nun na we achieve to be rich kasi mga Kristiyano na tayo. At pag hindi yun ang kalooban ng Diyos na maging mayaman tayo, ibig sabihin nun ay hindi na tayo maging Kristiyano. No. Manatili tayo kung anong sitwasyon natin sa buhay. Subalit kapag mayroon tayong oportunidad sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, it's God's grace. So nang dahil sa biyaya ng Diyos tayo ay pinagpapala, mauuna ang biyaya ng Diyos bago pa ang pagpapala, mga ka-Team Jesus.
So it is by God's grace that we are blessed. Ganun yun. So paano natin maipakita na tayo ay mga Kristiyano? Kahit magtiis tayo, magtiyaga tayo habang ganito pa ang ating mga sitwasyon, habang hinihintay natin ang mga pagpapala ng Diyos, ay magtiis tayo. Kahapon ay mayroon na namang nag-show sa nangyayari ang ginagawa namin ay pinagpipray namin yung mga papasok sa bahay ng Diyos. At last kahapon ay mayroon naka-schedule na 12:30 na excited gustong pumunta doon. So pumunta na sila doon. Pagkatapos 12:30 to 1:30. By 2 o'clock ay meron na kaming comment na natanggap at sabi na, not interested daw, too pricey. Sabi namin, hindi ikaw ang para sa amin. Hindi kayo ang binigay ng Diyos sa amin na bibili ng bahay ng Diyos dahil alam naman ng Diyos kung saan patungo ang proceed na yan. Hindi yan para sa amin, para sa kanyang kapurihan. So, siya ang magpapadala. So, that is what we call faith works. Ang konsuelo namin dyan, ang positive namin na motivation dyan, ay kahit na hindi nila makaya na bilhin yung bahay ng Diyos dahil mahal or what. Ang importante doon, nakabisita sila at nakita nila ang salita ng Diyos. As for me and my house, we will serve the Lord. Nakita nila ang John 3:16. Hallelujah. So, ganun lang yun mga ka-Team Jesus. Ganun lang yun. Ganun lang kasimple na tayo ay maging kung ano ba yung sitwasyon natin, doon tayo humanap ng oportunidad na masamba natin ang Diyos. Kasi yun ang sabi diyan, Dito sa 19, sapagkat hindi mahalaga kung tuli ang isang lalaki o hindi. Ang mahalaga ay ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. So ano man ang ating kalagayan, yun sa kanila, tuli sila o hindi. It's not an issue kung ikaw ay tuli o hindi tuli. Kasi hindi man yun ang tinitingnan ng Diyos. Sa kanila, kultura lang nila yun na magpatuli sila. Dahil yun ang covenant ni Abraham at ng Panginoong Diyos Ama. Sa atin, ay kultura na rin nating magpatuli yung mga lalaki natin. Pero hindi yun ang mahalaga. So, ibig sabihin nun, yung sitwasyon mo sa buhay, hindi yun mahalaga. Paano ako makapagsilbi sa Diyos? Mahirap lang ako. Hindi nga halos makakain yung aking pamilya. Paano kung pinayaman ka na ng Diyos? Paano kung pinagpapala ka na ng Diyos, the more na hindi ka na makapagsilbi sa Kanya dahil sasabihin mo, Lord, busy ako sa Lord, sa aking business, Lord, na ganito, ganyan, kailangan kong pagyabungin, kailangan kong, di ba? So, kung anong sitwasyon mayroon tayo, pinapapasalamatan natin yan sa Diyos, at Lord, sa aking sitwasyon, ito ako. Use me for your purpose and glory. Ano ba ang pwede kong gawin? Kahit na ganito ang sitwasyon ko, hindi man ako makatulong sa aking kapwa financially or what. Pero ikaw ay may mata, ikaw ay may bibig, ikaw ay may kamay, may katawan, may paa, kompleto ang katawan mo, malaya ka. Pwede mong gamitin ang katawan mo, ang kamay mo, magbahagi ka sa salita ng Diyos. Pwede kang mag-paint dyan, o Word of God, John 3:16, kung ano man yung mga pwede mong gawin yun. Dahil malaya ka. See? So yung ating sitwasyon ay hindi yun ang maging batayan, yung kalagayan natin sa buhay, hindi yun ang maging batayan sa ating pagsisilbi sa Diyos.
Ang batayan ay ang tayo bilang mga Kristiyano ay sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Hindi natin ikinahihiya. Maaaring sabihin ng iba, maaaring ang isang buyer doon ay maaaring na-discourage siya. Bakit ano ba to? Ang bahay nito ay puno ng mga word of God. Hindi naman ako Kristiyano, Muslim naman ako, o kaya Buddhist naman ako. Maaaring ang iba magsasabi, tanggalin nyo kasi yung mga ganyan para malaya ang lahat na pumasok sa bahay mo, walang mga distractions whatsoever. No, hindi namin tatanggalin yung mga salita ng Diyos. Dahil sinusunod namin ang conviction ng Holy Spirit. Ang bahay ng Brindisi ay hindi sa amin. Yun ay bahay ng Diyos. Sa makatuwid kung ano ang kanyang kalooban doon, siya ang masusunod. Ay sinabi ng Holy Spirit, ilagay mo diyan sa harap ng bahay mo ang aking salita. Yes, Holy Spirit. Ilagay mo ang frame na ito dito sa bahaging ito ng ganyan. Yes, Holy Spirit. So tayo mga ka-Team Jesus, ang ating buhay ay isang buhay na patutuo. So gamitin natin to, mga buhay natin, habang may pagkakataon na malaya tayong makapagsalita. Ano man ang ating sitwasyon, mahirap man ang buhay, ang ganito, ganyan. Ang kahirapan natin ay gamitin natin upang maipakita sa iba na ang ating sitwasyong kahirapan ay hindi yun naging hadlang upang tayo ay maging true worshipers of Christ, of God. Hinahanap ng Diyos ang tunay na tagapagsamba sa Kanya. So ano man ang iyong sitwasyon sa buhay, mahirap ka, mayaman ka, may ganito kang sitwasyon, may ganito kang sitwasyon, hindi yun ang dahilan upang yun ay maging hadlang sa pagsisilbi sa Diyos. Ang sabi dito, ang mahalaga ay ang pagsunod sa utos ng Diyos. Ano ang utos ng Diyos? Ayan sa kanyang salita, ang utos ng Diyos, mga ka-Team Jesus. So, huwag kang ma-discourage. Huwag kang mawala ng pag-asa na ito lang kalagayan ko eh. Halimbawa, disabled ka, di ka makapaglakad, di ka makalakad, o ganyan. Ano man ang iyong kalagayan, andito ako. Grab that opportunity na maging malaya ka, na ibahagi ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Ang libreng kaligtasan. Hintayin mo pa ba na mawalan ka na ng boses sa sabihin mo, Lord, baguhin mo ako, Lord, renew my Lord, voice, Lord, ibalik mo, restore, gagamitin ko ito para magamit mo ako. No? Ay, bukas na lang, sa sunod na buwan na lang ako magsilbi sa Diyos. Sa palagay mo, alam mo ang mangyayari kinabukasan? No, you don't. Hindi mo alam ang mangyayari kinabukasan. Ang Diyos lang nakakaalam. Sa makatuwid, habang tayo may pagkakataon na makapaglingkod sa Diyos, maging malaya sa pagbabahagi sa salita ng Diyos sa kabila ng ating kalagayan sa buhay. Let's do it! Huwag nating hintayin, huwag nating ipabukas ang mga bagay na pwede nating gawin para sa kapurihan ng Diyos. Dahil hindi natin hawak ang ating bukas. Tayo ay mga alipin ng Diyos. Tayo ay mga alipin ni Kristo. Sa pamamagitan ng ating mga buhay, maging kapaki-pakinabang tayo sa kaharian ng Diyos. Gamitin natin ang anumang resources meron tayo. Kagaya dyan kina Sis Jeanette, yung kanilang tricycle, nakalagay doon, Jesus, yung nakalagay doon, Jeanette doon sa tricycle nila. Meron silang Team Jesus.
Ilagay nyo dyan sa mga gamit ninyo, sa kung saan banda na pwede kayo makapagbumili kayo ng mga stickers na Word of God. Ilagay nyo dyan sa inyong mga sasakyan, sa inyong mga ano ba yan? Sa inyong mga bahay. No? Ako nga ay nag-order nga ako ng yung takip doon sa mga door. Ang in-order ko doon ay Jesus loves me. Nag-order ako ng Jesus loves me kahit na tapos na yung sinasabi nilang Valentine, pero para sa atin all year round ang pagmamahal ng Diyos. Kaya Jesus loves me. Tingnan niyo diyan saan ba kayo pwedeng bumili ng ng mga ganyan. Mayroon ba dyan sa Pilipinas o saan ba yun sa inyong mga online? Mayroon ba yan na may mga ganyang door cover? Yung parang tarpaulin ba na ang nakalagay ay Jesus loves me. O ang ilagay natin, makalagay dyan, Team Jesus Family. Di ba? O may ano natin yan, publicly, makikita yan ng kahit na sinong dadaan sa bahay namin, sa bahay natin. Na this house is a house of the Lord. O, tingnan natin dyan, Team Jesus members, kung mayroon, at ipagdasal natin, o maglagay kayo dyan sa mga bahay ninyo. Kung magkano yan. Kasi that is a public declaration. Hanggang ngayon nga dito sa harap ng bahay ng Diyos, dito sa Overland, ang tarpaulin pa rin natin diyan sa harap ay Jesus is the reason for the season. Anong season ngayon? Winter season. He is the reason for the season. Hindi lang Christmas time, no? Kundi, yun, si Jesus ang reason sa lahat ng season. Jesus is the reason for the season. It's winter season. And it's spring season. Siya pa rin ang reason for all the season. Hallelujah. So, gamitin natin ang ating mga bahay, ang mga bahay na binigay ng Diyos sa inyo. Kahit simpleng bahay lang yan. Walang problema man yan, kahit lumang bahay, kahit na tagpi-tagpi. Kung malinis lang ay naayos natin, maging maganda ang kalalabasan yan. Maglalagay tayo ng mga tanim, mga hanging plants, mga ganyan. Yung mga hanging plants ninyo, gamitin ninyo yung mga kamote. Yan ay magandang hanging plants, yung mga kamote, at the same time ay magagamit mo pa. Maaano mo pa ba? Anong tawag nun? Ma-utilize mo pa ba? Ma-utilize mo pa yung mga tanim na yan. No, mga tanim na yan, yung mga kamote na yan, ma-utilize mo pa. Makakain pa yung pamilya mo ng kanyang dahon, ng kanyang laman. At the same time, decorative pa siya. So, double purpose yan, triple purpose pa. Huwag na kayong bumili ng kung ano-ano mga hanging na hindi naman magamit. So, yung mga gulay, hanging plants nyo, alugbati, ano pa man, yan gamitin natin ang mga gulay. No? Makakain natin ang mga dahon. Makakain natin ang kanilang mga roots. Para win-win situation tayo, mga ka-Team Jesus. Yan ang ating gagawin, ha? Tingnan nga natin kung may gagawa. Challenge niya natin. Hanging vegetables. Kahit gamitin niyo yung mga plastic, ihang ninyo. Kung wala kayong mga sinasabi niyo, wala kasi kaming lupa, o di ihang niyo. Gamitin natin yung oportunidad na tayo ay makatipid. Gamitin natin ang oportunidad na mabahagi natin ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. So, lagyan natin ng mga Word of God ang ating mga bahay, sa harap, sa loob. Ayan, no? Magpabili ako dyan, Sharon, nang doon sa bahay ng Diyos, Sharon, doon sa duungan, Sharon, o maraming pinto yun doon. Lagyan nyo dyan, lagyan ninyo para sa ganyan makita. Jesus loves me. Pagbabasa, may babasa dyan,
Jesus loves me. Mahal ako ni Panginoong Jesucristo. O, di ba? O maaring ang taong yan ay gusto nang mag-suicide dahil hindi niya alam ang kanyang gagawin. Tapos nabasa niya ang Jesus loves me. O, hindi na siya magpakamatay dahil may nagmamahal pala sa akin, si Panginoong Jesus. Di ba? So nakapag-minister ka na quietly. Sabi mo, nahihiya kasi akong Kundi mag-post ka lang dyan sa Facebook, hindi naman yan hindi ka naman magsasalita dyan. Ang Word of God naman ang magsasalita doon sa mga tao. Di araw-araw, mag-post ka dyan sa Facebook ng Word of God. Araw-araw ay kung ano yung sinabi ng Holy Spirit sa iyo dyan, habang kayo na magbabasa sa Word of God, sa Bible ninyo, yun ang sinabi ng Holy Spirit. I-post mo yung part na yan ng Word of God. Okay? Hallelujah, Jesus. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan mo. Salamat dahil nandito ka sa amin, Holy Spirit, at ikaw ang nangusap sa amin, Lord. Ano man ang sitwasyon namin sa buhay, ano man ang kondisyon namin, kami ay able, disable, kami ay mahirap, mayaman, mapera o ano pa man, Lord, na sitwasyon namin, maging kung ano mga pamamahay ang ibinigay niyo sa amin. Father God, andito kami, gamitin mo ang aming mga katawan. Gamitin mo ang aming mga buhay. Kami po ay malaya na sa iyong harapan. Hindi na kami alipin ng kung sino mang tao. Kami ay malaya na sa iyong harapan. Subalit alipin kami ni Panginoong Jesucristo na sundin ang iyong kautusan, Diyos Ama. Kaya nandito kami, Lord. Salamat sa mensaheng ipinarating mo sa amin, Lord. Nagbibigay sa amin ng motibasyon na sa kahit anumang pagkakataon, anumang oportunidad, anumang resource meron kami magamit namin, Lord, upang maibahagi namin ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal, upang mabahagi namin ang iyong mga salita, Lord. Hallelujah, Jesus. Napakabuti mo po. Napakabuti niyo po, Panginoong Jesucristo. Salamat po sa iyong pagmamahal na walang katapusan. Salamat po dahil nandiyan ka, kasama ka namin sa araw-araw na kami ay nilalakaran namin ang aming pananampalataya sa iyo. Salamat sa iyong banal na Espiritu na hindi mo kami iniiwan. Salamat po dahil ang iyong salita ang patuloy na nagbibigay sa amin ng fire, ng apoy na ituloy ang pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama kahit maaring mahirap man ang aming mga sitwasyon, kahit mahirap man ang aming mga kondisyon sa mga buhay namin, ganito, pero nandiyan ka upang ipaalala sa amin na kami ay mga alipin ni Panginoong Jesucristo at ang aming mga buhay hindi namin pagmamayari, kundi pagmamayari mo, Diyos Ama. We are your property. Oh, hallelujah. We praise you. Lead us and guide us with your Holy Spirit. Hallelujah. Pagpapalain mo po ang bawat isang nandito nakikinig, anuman po ang kanilang mga dasal, ang kanilang mga prayer request, Father God, in the name of Jesus, let it come to pass for your purpose and your glory. Oh, hallelujah. Jesus, King of Kings and Lord of Lords, thank you so much for your faithfulness, Father God. We glorify your name, we praise you, and we adore you, Father. In the name of Jesus, and by the blood of Jesus, we bring back all the glory and honor. In Jesus' name. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. Kaya mga ka-Team Jesus, mag-operation na tayo pagbahagi sa salita ng Diyos sa Facebook, maliban sa inyong mga Bible study, Bible verses, mga Bible study natin dito, ay magkuha na kayo ng mga salita ng Diyos dyan mula sa ating Bible verse, Bible study, kung saan kayo ay, kung saan doon ang emphasis ng Diyos sa atin, no? Doon ang emphasis ng Diyos sa atin. Kaya mag-post na kayo dyan, mga ka-Team Jesus. Hallelujah. Okay, doki. So, magtanim na tayo. Mag-operation tanim tayo. Mag-challenge Team Jesus. Operation tanim ng mga gulay. Hanging plants challenge. Tingnan natin kung sino ang mayroon tayong gagawing, magkaroon tayo ng, ang tawag niyon, March natin gawin yan. Operation tanim tayo sa March. Kaya mag-umpisa na kayo dyan. Bumili kayo ng mga kamote, mga kangkong, mga talong. Mga talong, pwede yan i-hanging plants ang mga talong. Akala nyo siguro.
Pwede yan maging hanging plants ang talong, ha? Pwede yan. Oh. Sa mga talong, ano pa? Pwede yan, i-reverse ang mga kamuti, madali ang kamuti. Mga kamuti, gabi, yan, madali yan. So, mag-operation, mga alugbati, mag-operation hanging plants tayo ng mga gulay. At gawin nating gawin nating, anong tawag nun? Gawin nating challenge sa March na mayroong mananalo. Mayroong mananalo. Okay? At yung paglalagay ng mga Word of God sa ating mga bahay. Yan, operation yan ang paglalagay ng Word of God sa ating mga bahay. Tingnan natin mga ka-Team Jesus kung sino ang pagpapalain ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, hanggang sa muli. Yan ay challenge para sa lahat ng gustong mag-join. Kahit hindi kayo Team Jesus members. God bless sa ating lahat. So mag-umpisa tayo niyan sa month of March. Siguro kung mag-umpisa kayo ngayon mag-ayos, magtanim, first week of March, mayroon ng bunga, hindi bunga, may dahon na yung inyong mga tanim dyan. God bless us all and Jesus loves us. Bye-bye.